Hello guys, magandang gabi sa lahat. Ayan, meron po tayong panibagong video na i-upload. Ayan. Okay. So, yung gagawin ko po dito sa sa video na to, ayan. Um, mag-change tayo ng bandwidth limit, speed per device. Ayan. So, actually naka-upload na ako ng ganitong video. Ayan, so makikita nyo, ayan, upload ko na yan sa channel ko. Ayan, and meron kasi akong mga bagong in-update na mga config doon sa sa mga build ko. Ayan, so ayan, kaya iba na yung method kung paano mag-change ng limit per device. Ayan, okay, yung unang video kasi nito is iba ang kung paano mag-change tayo dito kasi hindi kasi updated yung mga ko dito, config ko pa nito. Ayan, so sa bago ko kasi mga build ngayon, may mga bago kasi akong in-update doon, may mga bagong config ako nilagay doon sa Microtech. Kaya iba na yung way, okay, iba na yung way kung paano tayo mag-change ng bandwidth limit per device. Okay, ayan, so ang gagawin lang natin, syempre, so ito na yung other way method sa mga bagong build ko. Okay, ayan, so ang gagawin mo lang, so kapag wala ka pa ng yung unang gagawin mo pala is, ayan, so mag-download ka ng Microtech app. Yan, ito. So ito yung da-download mo, yung Microtech app. Ayan, so available yan sa Play Store. Ayan, so i-download mo muna ito, yung Microtech. Ayan, and then yung pangalawang gagawin mo is connect ka doon sa sa Vendo mo. Ayan, so connect ako sa Vendo. Okay, for testing purposes lang. Yung SSID ng Vendo is yung Barya Wi-Fi. Ayan, connect tayo dyan sa Barya Wi-Fi. Connect tayo sa Vendo. Ayan. Okay, syempre magpa-pop up na yan. Okay, and then after mo mag-download ng Microtech app, yan, so ito yan siya for Android. Okay, so open mo yan. Okay, ayan, so lalabas dyan. Okay, ito yung dashboard ng Microtech app, and then click mo tong discover. Ayan, so kapag walang lalabas dyan na ganito, yung MAC address at saka yung IP, refresh mo lang. Okay, teka lang, yan, drag mo lang pababa para ma-refresh yan. Okay, and then kapag may lumabas dyan, click mo yan. Okay, ayan, and then pwede mong piliin kahit na dyan. Okay, pipiliin ko lang yung MAC. Okay, yan, click natin yung MAC, and then babalik ka dito sa dashboard, and then type mo yung password dito if okay. Again po, yung mga customer ko, binibigyan ko po talaga na yan ng password kapag nakabili na sila sa akin ng Vendo talaga. Okay, binibigay ko po talaga yung password ng Microtech. Yan, sila na po mismo yung may access niyan, hindi po ako. Okay, ayan, so may password yan, so binibigay ko yan sa mga customer ko, and then click natin yung connect. Ayan, so wait mo lang. Okay, ayan, so napasok na natin yung dashboard ng Microtech. Ayan, and then drag ko lang dito yan. Okay, after nyan, meron kang makikita dyan sa taas. Yan, yan yung tatlong maliliit na linya na yan. Okay, click mo yan, and then punta ka sa IP. Ayan, click mo yung IP. Okay, and then hotspot. Ayan, piliin mo yung hotspot. Ayan, and then after sa hotspot, click mo yung user profiles. Yan, ayan, so ito yung mga lalabas. Reminder lang po doon para doon sa mga customer ko, wag nyo po gagalawin yung yung nasa loob po ng Microtech. Yan, if po yung pinakita ko dito sa video, yan lang po ang gagawin nyo. Yan lang po dapat yung sundin nyo. Okay, para hindi po magka-problema yung system nyo. Okay, yung Vendo nyo pala. Okay, ayan, so after mo maklik yung user profiles, and then ayan, click mo yung default, meron ka makikita ganyan yan. So scroll mo sa baba, click mo yung default. Ayan, okay, and then click mo yung settings.
Okay, wait lang, disconnect ako. Kapag nag-disconnect ka, click mo lang ulit. Ayan. Click mo discover, Mac, and then connect ka ulit. Yan ang gagawin. Ayan. So again, punta ka ulit sa IP, hotspot, and user profiles, and then scroll mo sa baba, meron kang makikitang default dyan, click mo yung default, and then punta ka sa general settings. Kapag naka-script yan, punta ka sa general settings. Okay, yung previous build kasi natin, kung makikita nyo doon, dito ka lang sa script magbabago, okay, ng speed yan. So ito na po yung bagong other way kung paano tayo mag-change. Kasi may bago akong mga update kasi dyan. Kaya iba na yun kung paano tayo mag-change. Okay? And then, ayan. Scroll mo lang. Meron ka makikita dyan na ganito. Ayan. Yung may rate limit. Ayan. Okay? Ayan. So, click mo yan. Naka 2M, 2M yan. Okay? Meaning, naka 2 Mbps yan per device. Okay? 2 Mbps limit per device. So, click mo lang yan. Okay? Yung pinakauna, yan yung upload. And then, yung sa pangalawa, yan yung download. Okay? Ayan. Ito yung upload. And tsaka ito yung download. Okay? Na yung gusto mo gawing yung 3 Mbps. Ayan. Change mo lang into 3. Ayan. So, ayan. Delete mo lang and then change mo lang. And then, yung 2 as well. Ayan. Gawin mo din 3. So, pwede mo rin naman gawin yung if gusto mo mas malaki yung upload, so yan, gawin nating 5 yan, and then yung download is gawin nating 4. Ayan, again po, yung pinakauna yan po yung upload, and then yung pangalawa yan po yung download. And then after that, kapag satisfied ka na sa number, if yung gusto mong speed, yan, click mo na yung okay. And then meron ka makikita dyan na check. Ayan, yung check na yan, yan. Click mo yung check. Wait mo lang. Okay. Ayan. Na time out na naman. So, the same pa rin. Check natin kung na-save ba. Ayan. Check ko lang. IP, hotspot, user profiles, and then hindi pa na-change. Okay. Ulitin ko. Ayan. Change mo lang to. Okay, halimbawa gawin natin yung upload is 5 Mbps, and then yung download ay 3 Mbps ba or 4 Mbps. Click mo yung okay, and then click mo yung check dyan. Okay, yan. So kapag lumabas ka na doon, okay na yun. Okay, so if merong mga bagong maghulog sa vendor mo, okay, yung magiging speed nila is yung ito na yung bagong ito na yung bagong speed nila, yung magiging 4 Mbps na download, and then 5 Mbps yung upload. Ayan. So again po, ito po yung bagong way kung paano tayo mag-change ng Wi-Fi rates. Okay? Sa mga build ko po. Para po ito pala sa mga customer ko. Ayan, yung mga nakabili po sa akin. Ayan. Okay? Ayan po. And reminder lang po para dun sa mga customer ko, wag nyo na po ang gagalawin yung yung loob ng Microtech. If ano po yung nasa tutorial nito, ito lang po yung sundan nyo para hindi po magka-problema yung vendor. Ayan, so ganyan lang po. Okay? Ayan. Sana masundan nyo. Ayan. And then if gusto nyo po pala ng mga ganitong vendor, ayan, if gusto nyo po mag-order, kindly contact nyo lang po ako sa page ko na Barya Wi-Fi Davao 2.0.